kaming mga anak mo, nais magpuri, sambahin ka at pasalamatan ka sa lahat ng iyong goodness sa amin, Panginoon. Lord, tanggapin niyo po ang aming pagpupuri, lahat ng aming gagawin na paglilingkod. Tonight, oh God, mapangiti ka po namin at matuwa ka po sa aming mga anak mo. Lord, we bless you and we honor you this night. Lahat po ng aming gagawin ay para lamang po sa kapurihan mo, Lord Jesus. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Everybody say, Amen! Amen! Sige po, bago po tayo magsimula, sino po dito handa ng magpuri sa Panginoon ngayong gabi? Mga kamay natin. Sabihin natin, Lord, I am giving all the highest praise. Ngayong gabi, Panginoon, papupurihan ka po namin na walang patid, Panginoon, na buong puso at buong kaluluwa namin. Kaya Lord, nawa matuwa ka po sa aming awitin. Jesus' name, Amen! With every breath in my lungs, I join with heaven above. I'm giving you the highest praise. I'm giving you the highest praise. This is the day you made. There's not a second to waste. Jesus, I will bless your name. Jesus, I will bless your name. I'm giving you the highest praise, even in the lowest place. My heart will say, blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Come on, let's clap our hands. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Lord, blessed be the Lord, blessed be the Lord always. I will never forget how you saved me from them. Jesus, I will live for you. Jesus, I will live for you. I'm giving you the highest praise, even in the lowest place. My heart will say, blessed be the Lord always. I'm giving you the highest praise, even in the lowest place. My heart will say, blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Ha! Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord, oh my soul, and all that is within me say, blessed be the Lord, oh my soul, 'cause you are worthy of all praise. Blessed be the Lord, oh my soul, and all that is within me say, blessed be the Lord, oh my soul, 'cause you are worthy of all praise. Blessed be the Lord, oh my soul, and all that is within me say, blessed be the Lord, oh my soul, 'cause you are worthy of all praise. Blessed be the Lord, oh my soul, and all that is within me say, blessed be the Lord, oh my soul, 'cause you are worthy of all praise. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. I'm giving you the highest praise, even in the lowest place. My heart will say, blessed be the Lord always. Everybody say, giving you the highest praise, even in the lowest place. My heart will say, my heart will say, blessed
Blessed be the Lord always. I'm giving you the highest praise. Even in the lowest place, my heart will say, blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, blessed be the Lord always. Yan yung sinasabi sa atin para kay Lord. Merong time na dumarating sa ating buhay nung hindi pa tayo malapit kay Lord. Meron tayong nagagawang hindi maganda sa ating buhay, dala ng matinding pangangailangan. Ngayon, syempre, dahil sa matinding pangangailangan na yun, kumakapit tayo eh. Hindi natin naaalala si Lord. At kapag ka nandun na tayo sa tagumpay na nakamit na natin, nasa na si Lord sa atin ngayon? Hindi na natin siya naaalala. Nasa tabi lang natin siya. Nasa likod natin, pero never natin siyang iniharap. Pero dumarating din yung time na tinatapik tayo ni Lord eh. Na kailangan maalala rin natin siya. At sa pagtapik niyang yun, natatauhan tayo. Humihingi tayo ng gabay sa Kanya, ng isa pa ulit na pag-asa. Na sa pagtayo natin yon, magbabago na tayo. Hindi na ulit natin uulitin yung masamang gawa. Pero, andito na tayo. Gumagawa na tayo ng mabuti. Nakikinig na tayo sa mga salita ng Diyos. Pero, parang may tukso, may bumabalik pa rin sa atin. Parang kinakalabit pa rin tayo. Pero dahil tayo ay anak na ng Diyos, tinanggap natin siya bilang ating Savior. Rebuke na natin yon. Hindi na natin dapat balikan yon. Tinatapakan na dapat natin yon. At sasabihin natin na anak ako ng Diyos, hindi na mangyayari ulit sa akin yon. At hindi ko na ulit babalikan yon. Sabi nga sa Psalms 119, verse 105, Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Sa Tagalog, mga awit. At ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ito yung kaliwanagan mula sa kautusan ni Yahweh. Sabi niya, dito lang ako eh. Huwag mo akong tatabi, huwag mo akong igigilid, huwag mo akong ililikod. Itayo mo ko sa harap mo. Dapat akong mangibabaw. Hindi kita pababayaan, nandyan lang ako sa tabi mo. Kaya sa pagkakataong ito, kung ano man yung bumabagabag sa loob natin, tanggalin natin yun. Hayaan natin si Lord ang mag-alay sa atin ng isang kapahingahan at katahimikan sa ating buhay dahil kahit kailan, sabi niya, I will hug you, I will love you, and I will remain in you forever. Amen. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteous
Lord God. Isinusuko namin sa iyo, Lord God. At ang kantang ito, Lord God, ay para sa iyo. Thank you, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. Oh, yes, Lord. Hallelujah. We glorify your name. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Let's worship the Lord. Hallelujah.
salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Lord, hallelujah, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. And Lord, salamat Panginoon, dahil ikaw ay ikaw. Salamat Panginoon sa iba't ibang karakter Panginoon na yung pinapakilala sa amin Panginoon. Kung sino ka, kung ano pwede mong gawin sa buhay namin. Lord, salamat dahil sa mga nakalipas na araw, oras Panginoon, muli naranasan ka po namin. Salamat sa pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa kalakasan sa buhay na pinagkakatiwala mo. Kahit minsan, Panginoon, hindi kami deserving dahil ang dami namin nagiging pagkukulang, ang dami namin nagiging pagkakamali. Pero, Panginoon, nandiyan kayo. Hindi sumusuko sa amin, Panginoon, dahil ganun mo kami kamahal, Panginoon. Lagi ka nagbibigay ng chance sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga pagkakataong ito, hayaan mo namang ibalik namin sa iyo ang pasalamat, ang pagkilala, ang pagpupuri at pagsamba, Panginoon. Tunay, Panginoon, alam po namin, hindi sapat ang palakpak, ang pagsigaw. Pero Lord, ito man, Panginoon, ay maging kapahayagan ng aming pagpapasalamat at pagkilala sa nagiging bahagi mo sa aming buhay. Ikaw ang buhay namin, ikaw ang lakas namin, ikaw ang kapayapaan namin, ikaw ang galak na nagbibigay sa aming puso, Panginoon. Kaya, Panginoon, muli, sa iyo po ang mga oras na ito, binabalik po namin sa iyo ang glory and honor in Jesus' name. Amen. 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 So, sige po, pakinggan po natin ang ilang mga updates, mga pagbati, mga updates, mga balita. No? So, tawagin po natin ang ating ayun, Sister Lala. Amen. Ito po, Pastor. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Batiin mo nga po yung katabi mo. Sabihin mo, congratulations! Ayan, so kahit maulan, nandito ka kasi pauulanin ni Lord ng pagpapala ngayong gabi. Amen. Hallelujah. So ngayong gabi po, atin pong batiin ang ating mga kapatiran na mag-celebrate po. Nag-celebrate at mag-celebrate ng kanilang birthdays and anniversary. Ayun. So, nung June 2, happy birthday po kay Muraya Patrion Santera. Yan, tinatawag na si Baby Mochang. Amen. Sa Kids Zone. June 3, si Jared Bagnas, happy birthday. June 6, si Darrell Agaw and si Keisha Ilaw Juarez. And June 8, Jonah May Balinas. Happy birthday po sa inyo. Ganon din, may anniversary po ba tayo? Wala po this week. Ayan. Sabay-sabay ng week sila nagpakasal. Amen. So, ngayon po, atin pong awitan ng mga nag-celebrate at na magse-celebrate ng birthdays. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. So, happy birthday po. At ang pagpapala ng Panginoon ay makamtan ng bawat isa. Ganon din po, paalala po,
ngayong gabi para sa atin pong mga makikisig at malalakas na kalalakihan. Yan. So kung maaari lamang po ay huwag daw po muna tayong umuwi after ng service kasi kinakailangan po ang inyong mga kagwapuhan mamaya sa pag-aakyat po ng blessing na signage po ni Dr. Jansen sa ating church. So si Dr. Jansen po, sila po yung may-ari po ng building and biniless po nila tayo ng signage. So iakyat po yun sa rooftop. So later po after midweek service. Ganon din po, calling the attention of all women's. Meron po tayong short meeting din. So after po ng ating midweek service. Yun po. So ngayong gabi naman po sa pagpapatuloy po ng ating paglilingkod sa Panginoon, atin pong basahin ang salita ng Diyos mula sa 2 Corinthians 9:10. So sa ating paglilingkod po, kasama po dito yung pagbibigay po natin ng ating mga kaloob, tithes, offering, and of course po yung ating mga pledges. Amen. So maraming salamat din po sa patuloy na nagbibigay ng kanilang mga pledges, even po yung mga nasa live stream and nasa mga ibang bansa po na kapatiran po natin. So basahin po natin 2 Corinthians 9:10. Sabi po dito, "For God is the one who provides the seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you." So kapag daw po tayo ay generous sa kapwa natin, sa lahat ng bagay, generous tayo kay Lord ng oras natin, ng time natin, ng pagmamahal natin, ganun din yung finances natin. Si Lord daw, ang promise ni Lord is He will multiply what you give to Him. Sabi po dyan, in the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity within you. So kung nasa puso po natin ngayon, meron tayong generosity. The more din tayong pagpapalain ni Lord, the more din na palalakihin ni Lord yung puso natin sa pagbibigay. Amen po ba? Kaya ngayong gabing ito, ibigay po natin ng may kagalakan sa ating mga puso ang ating mga ipinangakong kaloob sa Panginoon. God bless everyone po. Is yet to come. Here comes the rain. His presence is falling down. Lift up His praise. All will hear and bow. We worship and sing as we conquer the death. What makes us different from the rest? Oh yes, the best. Oh yes, the best. Amen! Tayo po ay lahat ay tumayo. Sa mga lahat na nakaklaim na ng open doors nila, sumigaw ng Amen! At dun pa sa mga hindi pa nakaka-receive, huwag kayong papayag na hindi nyo marireceive. Kalahati na ng taon. I-claim natin ang ating open doors. In 1, 2, 3, 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs, and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, Amen! Yes, amen. Thank you, Lord. Salamat, Hali, sa pangunguna sa ating declaration tonight. Amen. Amen. Tayo po ay nasa kalahati ng taon, June, na tunay nga na sa first 6 months ng ating taon 2024. Kamusta po tayo?
May mga na-receive po ba tayong mga open doors? Yan, mga first time na nating nakamit, na experience. Yan, so sa mga na one-on-one, especially sa mga na one-on-one, wow. Paramdam nyo nga po kung na-bless po kayo sa mga one-on-one. Yan, amen. So, mga iba po sa inyo, mga first time na naranasan po mag one-on-one, isa po sa mga open door nyo po yan, na ma-experience nyo po yan, na wow, actually, pati po mga mentor nyo na-bless sa inyong presence, sa inyong mga kwento, na hindi mo akalain, ang dami nyo palang kwento. No? So, yung mga kwentong noon ay walang kwenta, pero yung kwento na ngayon ay may kwenta na. So, dahil kay Lord, yan. So, amen. So, nandun pa rin po tayo sa patuloy na pagbibigay diin sa tinatawag nating June. Not June bride, but Jesus bride. So, time to prepare. No, we must give pause, reflect, self-evaluate, repent, be reproved, and be made ready for the bridegroom. Speaking of bride, no? Actually, ngayon po ay maigpitan ang deliberation about sa issue ng divorce, no? I don't know kung favor kayo or not, o nasa middle po kayo. So, yan po ay isa sa mga init na pinag-uusapan ngayon ay divorce. Ito po ay literal na divorce, yung tinatawag natin mapawalang bisa yung kasal. Pero sa ating buhay spiritual, meron kaya tayong mga nagagawang parang nandun tayo sa senaryo ng divorce, no? Sabi nga dito, bilang bride ni Lord, dapat it's time for us to prepare. In Daniel chapter 6 verse 10, Daniel chapter 6 verse 10, sabi po dito, Daniel 6:10, when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. So pagpalain po tayo ng Lord at sumaatin po ang diwat mensahe niya sa gabing ito. So marami na po nagbabago sa mundo. Kaya mo yung katabi mo, mukha ba nagbago? May pinagbago ba siya? Ang dami magpagbabago. Maaring noon, mahaba hair niyan. Ngayon, short hair. Dati, walang kilay ngayon. May kilay. Dati, medyo mapusyaw ang kulay niya. Maputi ngayon. Dati, kulot yan. Ngayon, straight. Ikaw naman na dating straight, kulot naman ngayon. So, ang dami mga changes. Makita po natin na mga bagay-bagay, no? Our world has changed. He will probably, marami mga bagay sa buhay natin na nagbabago. So ngayon po, sa mga pagbabago sa buhay, ay tinampo natin na ilang mga karanasan po ni Daniel. In spite na maraming changes, ano ba si Daniel? Here, Daniel lived at a time when all of the Jewish customs he had known from his youth were suddenly interrupted. Actually, pag itinampo natin yung story ni Daniel, although malayong panahon na ito, pero ngayon po makita po natin, marami din pong pangyayari sa ating kapanahunan na unti-unting binabago at nagbabago. No? Halimbawa, ngayon po natutuwa po ako sa Itbulaga kasi binabalik yung mga dating sayaw. Naalala ko yung mga sinasayaw ko nung alaw, metallic gigolo, yung mga ibang mga sayaw ngayon, binalik nila. Sabi ko, wow, oo nga, naalala ko yung, nakalimutan ko pero naalala ko ngayon yung mga dating sayaw na binabalik ngayon. Pero pagkita mo ngayon, after sayawin yung mga 80s dance, mga 90s, no? Then papasok ngayon yung mga TikTokers. So ikino-convert nila yung mga steps na sayaw noon sa mga panahon ngayon ng TikTokers. Ang laki na ng pagbabago. Dati yung mga sayaw talagang dinumero yan, ang daling sundan. Pag pumasok ang TikTokers, talaga namang complicated. No? Yung mga simpleng mga step dati, ngayon complicated na. No? So makita natin, ang dami mga changes. Ang school ngayon dati, preschool, elementary, high school, college. Ngayon, merong grade 11, merong senior high, merong nakakalito na kung ano ka na ba? High na high ka na ba? O paano ba? So,
Sa mga hindi inaabot yung K-12, malilito talaga. Tapos ngayon, makita mo, no? Pag graduate ngayon, daming may award. No? Pinaliwanag sa news ng DepEd ngayon yung reason kung bakit ganon. So, ginagamit na motivation ngayon sa pag-aaral, yung bagay na yon. Pero noon, wala naman masyadong ganon, pero motivated naman tayo, no? Kasi bakit? Motivated tayo sa palo ng ating nanay. Pag hindi mo na kabisa yung A, E, I, O, O, alam mo na. Pag hindi mo na suma yung 1 times 1, 2 times 2, may konting hampas ka sa kamay. Pag hindi mo na isulat yung pangalan mo, ayan. So, ang dami ng changes na nangyayari. So, dito mga natin, sa panahon ni Daniel, pinilit baguhin. Nebuchadnezzar and his invading army removed the people of Israel out of their land into Babylon. So, yung kultura nila from Israel, gustong ilagay sila sa kultura ng Babylonia. So, ibig sabihin, gustong sila ay baguhin yung kanilang kultura, yung kanilang pananaw, no? Kaya sila inilipat doon. Pero nga, sa lahat ng mga bagay ito pagbabago, hugot po tayo kay Daniel. So, marami po kasi sa mga changes na nangyayari sa mundo, ang nagiging response po natin ay denial. Okay? Kaya nga po dapat, wag po tayong tumungo sa denial. Dapat ganito po yan, no? No to denial. Be like Daniel. No? Even in difficult times, remain his relationship and fellowship with God. Okay? Do not to denial, but be like Daniel. Okay? Even in difficult times, remain in his relationship and fellowship with God. Marami pong pressure ang mundo ngayon. Napakaraming pressure na binibigay ang mundo ngayon. No? Kaya nga, definitely, ang dami mga tao ngayon na nade-depress sa sobrang demand ng mundo. I-imagine nga po natin, after 5 years, after 10 years, kamusta na kaya ang panibagong generation? Kasi kung sa taong ito, sa generation ito, ang daming mga nade-depress. Noong araw, wala namang mga depressed kung tawagin eh. Kapag ikaw ay parang ang dami-dami miniisip, may bibigay sa yung solusyon. O sometimes, tulog lang ang kailangan. Ngayon, sa sobrang daming demand ng mundo, even ang mga young people, ang daming mga nagiging dahilan para ma-depress. O, kahit maging karamdaman ngayon, dati wala namang postpartum. Noon, pag nanganak ka, at medyo naiba yung pakiramdam mo, ang sinasabi ng matatanda, nabinat ka. Or, dahil kapapanganak mo pa lang, nagbasa ka, kaya noon, pag nanganak ka, bawal maligo. No? So, dahil baka daw mapasma. Yan. Pero ngayon, may mga postpartum na kung tawagin. Na pag nanganak ka, dami na mga changes. Noon, ang karamdaman matitindi ngayon pag sinabi mong natipos o typhoid. No? Andiyan ang tinatawag nating mga goiter. Yan yung mga kinatatakutan ng araw ng mga karamdaman. Pero ngayon, kakaiba na ang mga pangalan. No? COVID na ngayon, may bago ngayon eh, na lumalabas, hindi ko na alam kung anong pangalan nung bagong virus na yan, no? Baka yung pangalan ng virus na yun, katabi mo yun, baka, tinan mo, baka siya yung virus na yun, yung bagong virus. So kaya kailangan po natin ng lakas, at kailangan po natin ng pagugutan ng ating lakas at kapayapaan. That's why, sabi doon, manatili tayo sa relationship and fellowship with God. So to further understand what fellowship is, we must understand there is a difference between our relationship with God and having fellowship with Him. Okay, may pagkakaiba po yan. Una, our relationship with God is the legal union we have with Him through the new birth. Nung na-born again po tayo, meron po tayong tinatawag nating new relationship. And kagaya na po pinag-usapan natin ng Sunday, tayo po bilang church ay bride ni Christ. Siyang ating bridegroom. Meron tayong legal union. Tayo po ay kinasal sa ating bridegroom na si Jesus, no? But our fellowship with God is the vital experiential side where we share together in all that is inside the heart of God. So isang relationship, and hindi lang natapos doon, dapat meron tayong fellowship. Halimbawa,
sa mag-asawa, okay, sa papel, meron tayong relationship. Pero hindi enough yun. Dapat meron tayong fellowship. Meron tayong banding. Meron tayong ginagawa na kung saan ini-enjoy ng mag-asawa yung presence ng bawat isa. So the scripture talk about the communion of the Holy Ghost in 2 Corinthians chapter 13 verse 14. We could almost say that God sent Jesus so we could have a relationship with God. And He sent the Holy Spirit so we could have fellowship with Him. Si Jesus Christ nang dumating para tayo ay magkaroon muli ng relationship sa God. And no, ang Holy Spirit naman ay iniwan sa atin para magkaroon tayo ng patuloy na fellowship with Him. Nagiget po ba natin? So a believer can have a relationship with God but not have any rich fellowship. No? Christianity is a relationship with God that has rich fellowship because of the indwelling presence of the Holy Spirit. Yan. So bilang believer ni God, God is our what? Father. We are legally united to Him. But fellowship with Him means you are getting to know Him. Okay. That's why hindi po natatapos sa isang relationship yung, okay, mag-boyfriend tayo, mag-girlfriend tayo, mag-asawa tayo. Kinakailangan pa rin ng continuous na fellowship para mas lalo nating makilala isa't isa. Ang tawag naman doon sa mga mag-sweetheart ay nagde-date. Okay? Nagde-date. So, kaya para lalo pang lumalim. Sabi nga doon, our legal relationship with God is important to understand, but what use is any relationship without good, rich fellowship? So, we were created to fellowship with God. That's why meron tayong ganitong gawain, nagpe-pray po tayo, ano? Kasi kailangan po natin ng fellowship with God and fellowship with kapwa natin mananampalataya. As a believer, God is, sabi nga, we were created to fellowship with God, no? After fellowship, the most important thing is our assignment. Yon. So, okay, meron tayong relationship, na born again tayo, tinanggap natin siya. So, ang kailangan po nun, para lalo pang lumalim yung ating connection, relationship sa Kanya, kailangan laging meron tayong continuous fellowship with the Lord. Kakatayin mo, kapag tayo nahinto, ano tendency? Lumalamlam, medyo lumalamig ng konti yung ating fire, yung ating parang excitement sa Kanya. So, kaya kailangan meron po tayong continuous fellowship. Because, ang isang relationship, pag walang ganon, parang wala. Unti-unting lumalabo, unti-unting nababawasan ng passion o kaya ng excitement. So suddenly there was no house of God. Sa panahon na yun, so balikan po natin yung binasa natin. Suddenly there was no house of God for them to go to worship in. No? Nilayo po sila sa Israel, dinala siya sa Babylon. They could not keep their feast because in Babylon they followed a different calendar and Sabbath was just a work day. So pati yung day na kung saan ay araw ng pagsamba nila ng mga Israelita sa Babylonia, araw ng trabaho. Kaya kung titignan natin, maging sa ating kapanahunan, makaka-relate po tayo. Yung supposed to being araw ng pagsamba, binibigyan na ngayon ng araw ng trabaho. Yung araw ng pagsamba, binibigyan na rin ng araw ng pag-aaral. Noong araw, wala namang schedule lang ang estudyante ng Sunday, except ROTC. No? Pero ngayon, hindi lang ROTC, kahit ibang subject, nilalagyan na ng Sunday. No? Lalo na nag-start siya ng pandemic. So, nakita natin, no, hindi lang sa panahon ni Daniel, nagkaroon ng ganitong mga pagbabago. So, everything they knew had changed. Their lives and their world suffered a major interruption. So dahil sa mga pagbabagong ito, ang dami ng mga bagay nagbibigay interruption sa mind natin. Kaya kita nyo, minsan, ang hirap, ang daming confusion, ang daming gulo sa isipan natin, dahil ang mundo mismo naglalagay ng mga interruption. So what to do at times when change comes? Ito ang tanong, ano pong dapat natin gawin sa mga panahong ito, na ang dami nagbabago?
So when life is not predictable, when we look at the future and it is, sabi natin, foggy or parang makulimlim or parang malabo siya. So what to do when we are forced into abandoning what is familiar us to embrace new habits? Yung mga bagay na habit natin na maganda naman, ngayon nag-change. Halimbawa, nung bata, nung mga generation, mga naunang generation, ang nai-enjoy natin yung mga tinatawag nating taguan, tumbang preso, ano ba tawag doon? Yung meron pang, yung mga piko, no? Yung mga piko, yung step no, step yes, ayan. Mga tinatawag nating langit, impyerno, lupa, impyerno. So, nandoon yung nai-enjoy mo, lalo yung mga taguan, yung ikaw, ang hanap ka ng hanap, yung pala mga kalaro mo, nag-uwian na. Ikaw pala ay pinagkaisahan. Ayan. Tapos yung tinatawag natin bahay-bahayan, ang mga niluluto mo, mga dahon-dahon, magtatayo kayo ng parang bahay-bahayan. No? So, nandoon yung interaction, nandoon yung physical, pero ngayon, ang hirap na ng pagbabago, no? Ang mga bata ngayon, pag nasantabi lang, makita mo, nakatungo eh. Hindi naman dahil humble sila, kundi nakatungo dahil sa gadget. No? Ngayon, kita nyo. Ngayon, no? Hindi makapag-church, hindi makapunta sa isang lugar nang walang hawak na cellphone. Walang dalang cellphone. No? Kaya nga, ngayon, even yung mga bata, sinasabihan natin, pag worship, bitawan ng cellphone. Kasi, yung mga bata, naglalaro o nanonood ng Cocomelon. Tama ba? Cocomelon ba tawag doon? Cocomelon. Yung medyo na edad ng konti, nagka-gadget, naglalaro ng mga online gaming. Yung mga medyo edad ng konti, nasa Shopee, Lazada, o kaya marketplace. Yan. Akala mo, kaya nakabukas ang cellphone dahil binubuksan yung Bible apps. Pero pag natinan mo, oops, hindi apps, oops. Kasi nanonood at the same time. So, ang dami distraction. In times of change, there are some things that should remain unchanged in our lives. Ito po yung dapat di magbago. Yung ating as a bride, as a church, remain our fellowship and relationship to our groom, Jesus. So, ano mga dapat natin gawin? Tulad ni Daniel. So, hanapan po natin ang pwede nating mahugot kay Daniel. Una, Daniel heart for the word of God and standard remain. Ito maganda dito. Ang dami pagbabago. Pero si Daniel, yung kanyang paniniwala sa salita ng Diyos at yung standard na natili. Kaya kahit sa pinagluluhod sila, hindi siya lumuhod eh. No? Pinasasamba siya dun sa Diyos-Diyosan, pero nanatili siya sa paninindigan, hindi. Alam ko yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Alam ko, ito yung tama at ito ang mali. No? Nandoon yung kanyang puso, nanatiling puso sa salita ng Panginoon. Tayo po ba, nandun pa rin po excitement natin sa pagbabasa ng banal na kasulatan? Nandun pa rin ba excitement natin sa pakikinig ng word ng Lord? O baka nandun na tayo sa ang importante lang sa worship, yung bandang dulo, yung benediction. Bata ako nun, naalala ko yun. Nauna ako nagpapastor eh. Maraming mga tao dumarating after na ng mga, siguro, halos kalahat ka na ng sermon eh, ng message eh. Yung palang hinahabol, yung benediction. Yung may the Lord bless you and keep you. Yan. Kaya sabi ko, subukan ko yan minsan, unahin ko yung benediction. O yun ba naman pagka closing prayer, no? After ng closing prayer, benediction, di ba? So pagkadilat namin, wala na yung mga members. Hindi mo na makakamayan na. Sabi ko minsan, siguro gagawin ko, bababa ako ng pulpito, doon ko gagawin ang benediction sa may pintuan. Para sigurado ako pagdilat ko, nandun pa rin yung mga tao. So, makita natin dito si Daniel, sa kabila ng matinding presyo, sa kabila ng mga matinding situation at the time, nananatili sa kanya ang puso yung salita ng Panginoon. Parang kagaya po ng sinasabi sa Psalms 23 verse 4, alam niya sa kanyang buhay na kahit na dumadaan sa isang bagay na hindi mahirap intindihin, sabi niya dito, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Amen.
tulad ni David, si Daniel, may ganong puso. Sa Tagalog, sabi doon, kahit dumaan ako sa pinakamadilim o dilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ganon katindi yung kanyang bitbit sa puso niya, na pinanghahawakan niya, Lord, kahit mahirap sa sitwasyong ito, I know you're still there for me. No? Yes, our world has changed, but God hasn't. Pero ang Diyos natin hindi. In Malachi chapter 3 verse 6, I am God and I do not change. He is still in the same place He's ever been. No? The world has changed, but certain things will need to remain unchanged in our lives. In a moment of great threat, Daniel did what he had always done. Ano yun? His circumstances had changed, but he did not change his habits. No? Dami nagbago, pero yung habit niya, mamaya, ano ba yung habit niya? Pag-usapan natin. He did exactly what he had always been accustomed to do. He went to God 3 times a day like always. Wow. He went to God 3 times a day like always. Kahit siya ay nandun sa Babylonia, gumagawa pa rin siya ng way na siya po ay makipagniig or makipag-fellowship sa Lord 3 times a day. In verse 10, sabi niya, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house and his windows being open in his chamber toward Jerusalem. He knelt upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Wow! Kaya ako natutuwa ako sa mga bagong nagdi-devotion ngayon, no? How's the feeling? No? Ito, mag-asawang to, bago mag-devotion, nag-praise and worship pa sila, no? So, iba-iba tayo ng sistema ng pag-devotion. Iba, early morning, iba, evening. So, still nandun. Pero si Daniel, 3 times, imagine mo, 3 times a day, siya po ay nakikipag-fellowship sa Lord. Nandun siya sa may malapit sa kanyang bintana, pagtingin niya doon sa mga kalayuan, makikita niya doon, may mga nakikita sa doon. Sabi, the enemy wants to change your habits. No? Ang kaaway po gusto baguhin yung ating habit. No? This whole disruption is being used by the enemy to try to change things that were basic in any Christian life, like going to church. Kaya dapat always tayo aware sa strategy ng kaaway. Meron siyang habit na noon naman, nafe-feel mo yung habit na yun, excite ka, naiiyak ka, nagpa-praise and worship, no? And sometimes, nandun ka na, kasama ka sa nagpapatotoo, wow! But, yun nga, tinan natin baka mamaya, may ginagawa ang kaaway to change our habit. Going to church, worship together, giving, serving, being involved in mission, etc. Sabi po ng psychologist, tells us that it takes 66 days to form a new habit. No? Bago daw mapalitan ng bagong habit, kailangan ng 66 days. So the longer we are at this, the more vigilant we have to be not to abandon good habits, kingdom values, good customs, like those we see in Daniel or Jesus. Ngata nyo, sabi doon 66 days to form a new habit. Ilang araw po ang, ilang buwan po ang isang 66 days? 2 months. No? 30, di ba? So, almost 2.5 months. Okay. Subukan nyo, hindi po kayo magtsimba ng 2.5 months. Ang daming magbabago. Ang daming mamamatay na mga bagay sa nararamdaman mo dati. 1 week. Subukan nyo 1 week. 2 weeks. 3 weeks. Ibig sabihin, nandun ka na sa process na unti-unti nang binabago yung habit mo. Kaya sa gabing ito, gusto ipalala sa atin ng Lord. The longer we are the more vigilant we will have to be not to abandon good habits, kingdom values, good customs, like those we see in Daniel or Jesus. Magbago ng lahat. Pero yung habit na binigyan natin ng Lord sa atin,
dapat hindi magbabago. Pangalawa, Daniel's heart for the house of God, kung tawagin natin ay church, ay hindi nagbago. Yung puso ni Daniel sa church, na kung tawagin house of God, ay hindi nagbago. Tingnan natin. And in his upper room, okay? And in his upper room with his windows open toward Jerusalem, he knelt down. Pag sa may pintuan, sa kanyang mga bintana, no? Kung tawagin niya upper room. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag nating upper room. Upper room, nung mga nauna, ang tawag dyan, ngayon kasi iba na ang tawag eh. Ano na ba ngayon? Yung palabas, ano yung naging palabas? War room. Nung araw, yung war room na yan, ay kutawagin upper room. Kasi doon ka nakikipag-battle, ito yung place ng kung saan nilaan mong lugar para manalangin, no? Para talaga nakaka-focus ka. So the window opened towards Jerusalem. Pag nakita niya pag tingin niya sa bintana, nakikita niya yung Jerusalem. Meant that he hadn't forgotten the holy city and its temple. He hadn't forgotten what it was like to gather with all the other Jews and celebrate the feast and the daily routine of prayer in the temple. Kahit malayo siya, pero hindi nawawala sa kanyang pakiramdam yung nararamdaman niya during the time na nandun siya. No? So kaya makita natin, hindi naging sagabal sa kanyang distance. Kasi sa isipan puso niya, pinanatili niya kung gaano kahalaga yung dati niyang ginagawa. Kaya kahit malayo siya doon, makita lang niya, tuloy pa rin siya nag-worship sa Panginoon. Na parang siya nandoon. Kaya tinatawag natin, meron tayong panalangin na, Lord, sinasamba ka namin sa espiritu at katotohanan. We don't literally nakikita ang God eh. Pero we can worship Him in spirit and in truth. Na habang umakanta ka, habang nanalangin ka, sa iyong spirito, sa iyong pananampalataya, nandyan siya. Kaya umiyak tayo, kaya nangingiti tayo, o kaya nandoon yung galak sa puso natin, alam natin, we know God is here. He's watching. Sa lahat ng ginagawa natin during worship, He is watching. Tinitingnan niya tayo. Alam niya kung anong ginagawa mo, alam niya kung ano yung nasa isipan mo, alam niya, hindi ma-deny kay God kung ano yung nasa laman ng puso mo at isipan mo during worship. Ma-deny mo sa katabi mo, ma-deny mo kanina, pero kay God, never ma-deny yan because ang God natin, kaya niyang basahin yung laman ng puso at isipan natin. So, hindi nawala sa kanya yun. Ang dami nagbago, pero hindi nawala sa kanya yung bagay na yun. Until then, keep the window open. Keep meeting on Sundays at tayo po, ang worship natin is 9 o'clock. And let us keep the custom. Okay? In Luke chapter 4, verse 16, so he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. No? Galing ng kanya, fighting spirit na yung faith niya, no? Andun pa rin, no? Even Jesus had this routine. Even Jesus kept assembling in the local synagogue he had been brought up in. He went there when he was a child, and he went there when he announced that he was the Messiah. Okay? So, let us do the same. Itong challenge po sa atin, let's do the same. Our world has changed, but we still need to gather together. Yes, we can worship the Lord individually, pero hindi niya pagagawa sa atin at hindi niya sasabihin sa atin na huwag natin kalimutan yung pagtitipon kung walang blessing o walang something na meron sa pagkasama-samang pagtitipon. We can worship Him individually, but ang utos ng Lord at the same time, i-worship natin siya together as a church. Amen? So, as soon as we are allowed, let us meet in live group, no? And then in our church auditorium, that is a good habit to keep. That is a good custom.
Hebrews chapter 10 verse 25. Ano sabi niya? Not forsaking is one another as in the manner of some. It is the manner or the custom of some, but it was not the custom of Daniel or Jesus. Yan. So, makita natin, pinakikita dito sa life ni Daniel, yung pagpapahalaga niya doon sa meeting, no? Together. The word custom, para malalo po natin maunawaan, the word custom in the Greek is the word etho. Meeting together is part of our ethos as believers. No? Ethos is defined in the dictionary as the characteristic spirit of a culture or community as manifested in its attitudes and aspirations. So meeting together is the culture of God's kingdom. Hello? Yung meeting together, ito po'y kultura ng kaharian ng Diyos. That's why, meron tayong sasabi natin na no one is an island, walang sino man nabubuhay para sa sarili lamang, tayo nabubuhay na mamatay para sa isa't isa. Because we created and we're here not just to live alone, but we're here to live for each other. Yung katabi mo, hindi lang katabi mo yan. Blessing po sa yan. May purpose kung bakit nandyan yan. Bakit katabi mo yan. So one of the names of church in the Bible is assembly. Nakita niyo, mayroong mga church na ang pangalan ay assembly. For example, Assembly of God. Assemblies of God. So, we cannot have an assembly, of course, we cannot have an assembly of one. Pwede ba tawagin assembly ang isa? Cannot be. That's why, kaya nga sinabing assembly, marami, pinagsama-sama, or nagsasama-sama, no? Together. So, ito po yung isa sa mga nais po nating ipaunawa sa gabing ito. Kaya nga tayo po as church, no? Tayo po pinagsasama-sama ng Lord. In Psalms 138 verse 2, first paragraph, sabi doon, I will worship toward your holy temple and praise your name. Amen. So now when David knew that the writing was signed, he went home. And his upper room with his windows, ano ba yung, baka ano kaya yung sulat na napirmahan? Yung sulat na pirmahan na po na yun, yun yung isang panukalang ginawa na kung saan lahat i-required sumamba doon sa tribulto. Ito ay udyok ng mga tao sa paligid ng hari para masubukan sila Daniel sa kanyang mga kaibigan. Kita niyo, isang threat ito sa isang mananampalataya, isang threat kila Daniel. Pero tinan niyo ang naging attitude ni Daniel. Natakot ba siya? Nagitla ba siya? Na-distract ba siya? Na-disturb ba siya? Tinan niyo dito, now when David knew the writing was signed, he went home. Ang ginawa niya, umuwi siya, at ang pag-uwi niya, pinuntahan niya ay upper room, prayer room. With his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God as was his custom since early days. Pumunta sa kwarto niya, umuwi ng bahay, pumunta sa kanyang prayer room, nakatingin sa Jerusalem, na kung saan lugar ng kanilang mga ginagawang sambahan, then lumuhod siya at nanalangin. At nagpasalamat sa Diyos. Imagine mo yun. Maya-maya lang, definitely, maya-maya lang, o bukas, ipapatupad yung batas na yun. Pero ang attitude ni Daniel, hindi siya nagitla. Hindi siya na-distract. Imagine mo, nagpasalamat pa sa Diyos. So, ibig sabihin, yung faith niya, na nandoon, Lord, I know hindi mo ko pababayaan. Sasamahan mo po ako sa matinding threat na ito, sa matinding panukalang gagawin ito, mananatili ako nakatindig sa standard mo. Amen? Amen? That's faith. And yun po yung tinatawag natin matinding pagkilala at pag-unawa sa Diyos. In Psalms 84 verse 5, sabi niya, how blessed are those who find their strength in you and long to travel the roads that lead to your temple. Okay, ulitin ko po How blessed are those who find their strength kanino? Kay God.
and long to travel the roads that lead to your temple. Okay, sino malalayo dito? Gentry. Naik. Imus. Tansa. Bacoor. Nobeleta. Rosario. Pinakamalayo. Kawit. Tanong mo. And long to travel, mapapangalad, and long to travel the roads that lead to your temple. His word had changed, but not his heart towards the house of God in Jerusalem. He hadn't forgotten the custom. Kaya mga malalayo, pagpalaing pati patuloy ng Lord. Meron po kami naging bisita na lingkod din ng Diyos. Gulat siya eh. Nalaman niya yung mga members pala natin eh, galing sa iba't ibang lugar. No? So, meron tayong Gentry, meron tayong Rosario, meron tayong Naik, may Tansa, meron tayong Cavite City, Bacoor, Imus. So, hindi lang tayo taga-Kawit. Ang lalayo eh. Meron kami minsan, yung bayaw kong pastor eh, nung tinuro namin yung mga bahay, sabi niya, grabe, ang lalayo niyo pala. Ang lalayo pala ng mga members mo. Pero ito pong masarap dito eh. Hindi niyo ininda yung layo eh. Amen. Halimbawa, sila Brother Renan, saka sila Sister Olive, ang layo ng bahay nila. Pero God will make a way. Gawa ang Lord ng way. No? May bagong daan ngayon na kung saan pa-shortcut sila, mas nabawasan ang biyahe. No? Maple Grove, yung mga ibang mga daanan ngayon, no? Sila Pastor Ephraim, ganoon din, may mga bagong daan ngayon, no? So, makita natin, pag ang puso mo ay tumitibok, ang puso mo'y kinikilig, walang malayong lugar na hindi mo mararating. Amen. I believe, kaya ka nagpapatuloy kahit malayo kasi nanatili sa iyo ang kilig kay Lord. Imagine mo, kung yung taga-Kawit ay gigising ng ano oras bago mag-church? 8. Kasi konting gulong lang, ito na ang simbahan. Yung mga malalayo, anong oras gigising? 5. No? Para makarating dito before 9. Yung mga ministry before 8:30. Agang gigising. Kasi magbebelo ka ng mahaba. So, pero sabi nga, walang mahirap na bagay pag gusto mo at ang nararamdaman mo. At walang mahirap na bagay kapag gagawin mo to sa minamahal mo. Amen. Amen. Yung binatang nanunuyo, walang mahirap sa kanya kahit ang layo-layo. Tama. Di ba? Walang malaking gastos, no? Kahit hindi mo ka magmerienda, dahil ang gagawin mo naman, yung titipirin mo, ay para ma-edit mo yung minamahal mo, walang mahirap. Kahit mabawasan yung pagkakape mo, para mailaan mo. Yung dating hindi mo ginagawa, nagagawa mo. Dati puro hot coffee ka, ngayon cold coffee ka na. Nag-a-adjust. Pinaghahandaan yung adjustment alang-alang sa minamahal na gusto na iyong susuyuin. Tama? So, kaya makita natin dito, si Daniel, hindi ba i-deny na talagang nasa puso niya yung kilig kay Lord pa rin? No? Nandun yung pagmamahal niya, hindi niya kayang ipagpalit yung love niya, inaramdaman niya sa Lord, sa anumang mga bagay na ino-offer ng Babylonia, ng hari. Sabi nga dyan, blessed are those who long to travel the roads that lead to your temple. Kaya ako'y kayo malayo, palakpakan mo sarili mo. Ibig sabihin, tulad ni Daniel, malayo man, pilit pa rin mararating. Di ba? Kasi nga, kung kay Lord mo lang para kay Lord to, iyong gagawin. So, number 3, his relationship with God did not change.
his relationship with God does not change. Did not change. In Daniel chapter 6, verse 10 again, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his customs since early days. Yan. So, as his custom was since early days, a custom is repeated. Okay. Ang custom po kasi, simple lang po yan, is a repeated behavior. It is a habit or a routine. So a lot had changed in his life, but not his relationship with God, not his worship, not his habit to worship, and pray with an open window, unashamed about his God. Tayo po minsan, ang pressure pa lang natin, walang-wala sa pressure ni Daniel eh. Pero hirap na po ang maraming tao. For example, overcoming devotion. No? Yung overcoming temptation, na yun? Lumipas na yun eh, no? Ang matindi ngayon, overcoming devotion. Imagine mo yun, no? Tingnan nyo, wala pa po tayo sa panahon ng papipiliin ka, ibibitay ka, o susunod ka sa pananampalataya namin. Buhay mo, o ipagpapalit mo ang Diyos mo sa Diyos namin. Susunugin ka pag nagpatuloy ka, ibibitay ka patiwarik pero sa atin, minsan paalala lang devotion, parang pinapatiwarik na ang pakiramdam. Parang sobrang pinapako na, sobrang pinaparusahan na. Na supposed to be ang devotion kanino? Para kanino? Sa'yo. Kasi ikaw nagbabasa niyan. Ikaw nakakita ng salita ng Panginoon. So, a lot of change in his life, but not his relationship with God, not his worship, not his habit to worship and pray with an open window, unashamed about his God. He trusted God in the face of lions, and his faith sustained him. In verse 23, then was the king exceeding glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God. Imagine mo yan, no? Ito, ang kapalit nun na ino-offer sa kanya, kaligtasan niya, or ihuhulog siya sa bangin na kung saan nandun mga leon. Pero pinili Daniel, manatili sa kanyang habit, manatili sa kanyang custom, manatili sa standard na kung saan, standard ng Diyos. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Do not go with me, still I will follow. Kahit walang sumunod sa akin, magpapatuloy ako. Ganong katindi yung kanyang pananampalataya. Dahil yung po ang gusto po nating mahugot kay Daniel. In Hebrews chapter 11, verse 33, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions. No? The enemy would love to suppress worship, prayer. In fact, anything that would make you an authentic, powerful, passionate follower of Jesus. Siyempre, ang kaaway, may gagawin talaga yan. Guguluhin ka talaga eh. Bubulabugin ka para hindi ka makapag-focus. Kaya nga, kung tayo po aware sa strategiya ng kaaway, umpisa pa lang, papagpagin na natin yan. No. No way. Dahil ako pa rin hanggang ngayon, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Amen? So, kaya nga, we must stay in God's presence like Daniel. Para po tayo hindi matalo ng kaaway o ng mundo sa kanyang binibigay na pressure sa atin, we must stay in God's presence like David. You know, because we need a shepherd. That's why we need to follow the good shepherd. Kailangan po natin ang tinatawag nating mag-aalaga sa atin.
Kaya nga na din Psalms 23, the Lord is my shepherd. Even though lumalakad sa lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ang Diyos ay sumasa akin. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely, may assurance. Kapag ikay nasa sa mabuting pastol, may assurance. Kaya nga sabi doon, stay in His presence. In Daniel chapter 3 verse 17, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mamangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ito na iyong itinayo. Ito mga kapatid, dahil sa faith ni Daniel, sino ang bumigay? Si Daniel ba o yung hari? Banda dulo sabi ng hari, totoong Diyos ni Daniel. Iahon niyo yan. Kasi nakita niya yung mga leon hindi sa kinagat. Kasi sabi niya, totoong Diyos ito. Kaya kung tayo po matindi yung faith natin, matindi standard natin, matindi yung buhay po natin, kahit nga ang boss mo, baka mabago dahil sa iyo eh. Kahit yung kaibigan mo, pwede mabago dahil sa iyo eh. Yung kapamilya mo, pwede makonvert dahil sa iyo eh. Kung makikita yung matinding standard at yung habit, yung custom ng Diyos, ay pinanatili natin sa buhay natin. Kaya sabi doon, di ba? Kung ikaw ay magiging tapat hanggang wakas, ikaw at ang iyong pamilya ay what? Mariligtas. Again, in Psalm 23 verse 4, David says, even though I walk to the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Then acknowledge God's power. Pag naghihina ka, kakapit ka sa kapangyarihan ng Diyos, Lord, hindi ko kaya, but Lord, ikaw kaya mo. In Daniel chapter 3 verse 17, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na honong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Tayo minsan, no? Tao, no? Sobrang takot natin sa kapwa-tao eh. Subukan lang magpaalam, pwede po ba ako, Pastor, pwede po ba ako, Sir? Absent po na kasi meron po kami retreat o kaya meron po kami takot na takot tayo eh. Ni attempt wala tayong ginawa o ginagawa. So hindi natin malaman kung papayag o hindi. Ganun pa lang ha. Kaya namin siya nakakalungkot kaya sabi ko, wow, I like you, Daniel. Sarap ma-absorb yung spirit ni Daniel. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Amen. Gawin mo muna yung part mo bago ka mag-conclude. No? Gawin muna natin yung part natin. Ipakita natin sa mundo yung tapang ng pananampalataya natin. Dahil ang Diyos naman ang bahala sa mas malawak na parte. Then another one, allowing God's will and leading. Allowing God's will and leading. In verse 18, ngunit kung hindi talastasin mo, O Hari, na hindi kami mangaglingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ito na iyong tinayo. Imagine mo yun. Kalooban pa rin ng Lord ang kanyang pinaghahari sa kanyang puso. No? Lord, let your will be done, not my will. Ikaw ang mag-increase. Ako ang mag-decrease. Ikaw ang makita, hindi yung aking sarili. Dahil yung aking sarili, duwag po yan. Pero ikaw makapangyarihan at matapang ka. Amen? That's why, when you find yourself weak, pag nakita ko natin sarili natin nanghihina, huwag kang huminto. Huwag kang bumitiw. Lalo kang kukuyugin ng kaaway. Bagsak to, babagsakin ko pa to. Hindi. Kapit ka kay Lord. When you find yourself weak in the dark, uncertain of future, when all the color is drained out of life and your soul is downcast, look up. Tignan niyo, mga kapatid.
Meron dito mga mag-aasawa, no? Marami po tayong nakikita mga differences. And sometimes parang to the point na parang hindi ko na yata kaya. Pero bakit hanggang ngayon sasama kayo? Bakit? Dahil nagdudugtong sa inyo pag-ibig. Sa magkaibigan, mag-BFF. May mga naging differences kayo, may mga di pagkakaunawan. Bakit hindi kayo naghihiwalay? Hanggang ngayon, BFF kayo. Because nandun yung love. Hindi mo parang nangihinayang kang bitawan ng isang relationship na matagal mo inilagaan, matagal mong pinaghirapan. Kaya hanggang ngayon, ikaw ay lumalaban. Kaya kanina nabanggit ko yung divorce, no? Sometimes we're not aware. Nasa punto tayo ng buhay na patungo tayo siya parang gusto na natin makapag-divorce kay God. Kay bridegroom Jesus eh. How? Hindi natin ginagawa, dati natin ginagawa para sa Kanya. Kaya sabi doon sa Revelation, alam ko ang yung ginagawa, nanlalamig ka na. Dati kang mainit, hindi ka mainit, hindi ka malamig, nanlalamig. Alam ko dati mo ginagawa, pero ngayon nanlalamig ka na. Because nawala yung custom, nawala yung standard, nawala yung passion, nawala yung excitement na yung pinararamdaman ng Lord. Bakit kaya ganun? Dali natin iwan si Lord. Dali natin makapag-divorce. Lord, ayoko na. Kasi meron ka namang panalangin, hindi mo sinunod. Lord, ayoko na. Kasi hindi naman ako napopromote sa church eh. Parang hindi na-appreciate yung aking mga ginagawa. Lord, ayoko na kasi bakit yung ganito nauna pa sa akin samantala ako matagal na. Bakit si Lord tatanungin mo? Bakit hindi ka marap salamin? Tanungin mo sarili mo, bakit kaya? Kanina bago ako umalis, nadaanan ko yung TV. Binalik uli ni Boy Abunda yung salamin. Sa kanyang guest, ito ang aking magic salamin, tumingin ka at kausapin mo sarili mo. Kung meron kang gusto sabihin sa sarili mo, ano yun? Kasi ang dali natin magsalita about sa kapwa natin. Kasi kaya akong ganito, hindi ako lumalago. Kasi ganito. Kasi ganito, may pagkukulang si ganito. Kasi ganito, hindi ako pinapansin ni ganito. Hindi. Bakit hindi natin bisan kausapin sarili natin naman? Harapin mo sarili mo, sabi mo, hey you, hey me. Ano bang pagkukulang natin? Bakit ganito ang nagiging level natin? Bakit parang hindi tayo umaangat? Hey me, listen to me and answer me. Kausapin mo sarili mo. Madali kasi magturo. Pero remember, sa pagtuturo mo, mas maraming daliri ang nakaturo sa iyo. Tonight, when you find yourself weak in the dark, uncertain of the future, when all the color is drained out of life, and your soul is downcast, look up. Fix our eyes on Jesus, our Lord and Savior. Then stick close to Him. Then trust that He knows the way to this situation and will see you safely through. Then believe that He has good reasons for taking this route, even though it is hard and unfamiliar. Actually, sa mga pagdadaanan po natin, minsan, o kadalasan, si Lord pa nasisisi natin, pero actually, tayo nagdidesisyon. And then hold on to the truth that there is something better waiting on the other side of this pandemic or this anumang mga pinagdadaanan natin. Maraming mga bagay na nando sa dulo noon. Kailangan lang manatili po tayo. Let nothing that is happening disrupt your passion for the Lord. Your love for His Word. Your desire to assemble with other Christians. And the understanding what our ethos or custom as Christian is, our values, our mission, etc. Tonight, itong gabing ito ay gabi para sa ating sarili, hindi gabi para sa iyong katabi. To pause, to
to reflect, and to talk to ourselves. Gaano ba natin pinaglalaban si Lord? Gaano ba natin bilang bride ni Lord binibigyan ng value? Nandiyan pa ba excitement? Nandiyan pa ba yung passion? Nandiyan pa ba yung ang dami mong pinapangarap? Tonight is not, hindi pong time to look kung sinong pwede natin sisihin. But tonight, itong gabing ito, ay gabi na kausapin natin ang ating sarili kasama si Lord. Tayo pala tayo tamayo. Well, the music is playing. Kung meron salamin sa iyong harapan right now, at kakausapin mo sarili mo, base sa ating mensaheng pinagbulay-bulayan, ano ang gusto mong sabihin sa iyong sarili? Nakatabi mo mismo ang ating Panginoon. Look at the mirror. Tingnan mo sarili mo. Kausapin mo sarili mo. Me. Kausapin natin sarili natin. Ano yung mga bagay na gusto mo sabihin sarili mo? Nandiyan po si Jesus katabi mo. Nakikinig sa iyo. Kasi gusto ka niyang tulungan. Na naman yung gusto mo sabihin sarili mo, ano yung mga bagay na dapat baguhin sa sarili mo, naka-ready siya para ikaw ay kanyang tulungan. Sige po, magkaroon tayo ng silent moment and imagine the mirror sa iyong harapan at ang nakikita mo sarili mo. Ano gusto mo sabihin sa iyong sarili? Bago tayo tumuloy sa pag-awit, siguro naman kung yung sarili mo kaharap mo, hindi, magiging honest ka sa sarili mo. Magiging honest tayo sa sarili natin. Sabi nga, we cannot deny, we cannot hide anything from the Lord. I think, itong night na ito, talagang binigay niya para sa atin lahat. Mag-reflect, magbulay-bulay, at tingnan natin yung mga bagay na maaring nawala sa atin, maaring nagbago sa atin. Ang Diyos ng chances ay nagbibigay sa atin ngayon ng panibagong chance. Na muli, tingnan natin sarili. At the same time, tingnan natin ang ating sarili sa harap ng Panginoon. Kung nandito siya ngayon at titingin sa atin, ano gusto nating sabihin sa Kanya? Amen?
itaas sa Lord ng iyong sarili at this point. Sabi mo sa katabi mo, pwede mo ba akong pag-pray? Kahit hindi mo idetali sa Kanya, hingi ka na ng prayer, pwede mo ba akong ipanalangin? Itaas mo nga ako sa Panginoon. Hallelujah. Come on. Hallelujah. This night is for you. This night is for all of us. Come on. Ang Diyos po natin, Diyos ng chances. Huwag po tayong matakot lumapit sa Kanya. Huwag po tayong matakot umamin sa Kanya. Siya'y tapat at banal. Nanda niya tayong patawarin. Ay importante lang, maroon tayong mag-admit, maroon tayong umamin sa ating mga kasalanan. Lord, sorry. Patawad, Lord. Hindi po ako naging aware na halos nandun ako sa puntos na parang papalayo na ako sa iyo, Lord. Hindi ako aware, Panginoon, na parang halos halintulad ng malapit na kitang ma-divorce, mahihiwalay, Panginoon. Lord, patawad. Maging busy ako, Lord. Lord, patawad. Nakalimutan ko yung mga panahon na tinulungan mo ako, Lord. Sinagot mo yung dalangin ko. Pinatawad mo ako, Lord. Lord, patawad, nakalimutan ko yung panahon, ang dumi-dumi ko, nilinis mo ako, Lord. Yung feeling ko, Panginoon, wasak na wasak ako, pero binuo mo ako, Lord. Patawad, Lord. Lord, patawad sa nakalimutan ko yung panahon na iniligtas mo ako, iningatan mo ako, Lord. Ang dahil lang sa problema, ang dahil lang sa mga bagay na naramdaman ko, hindi kita maipaglaban, Lord. Pero ako, araw-araw pinaglalaban mo. Lord, patawad ang isi ng pasensya ko, Lord, pagdating sa iyo sa gawain mo. Pero ikaw, Lord, never mo akong sinukuan. Never mo akong binitawan, Lord. Hallelujah. Madalas paktang nasisisi, Lord. Pero ang totoo, ako, Panginoon, nagpapasya, Lord, patawad. Hallelujah. God is merciful. Ang Diyos natin ay Diyos ng biyaya. Oh, yes. Hallelujah. Oh, ramamamaya, ramamamaya, rasikaya, ramamamamaya. Thank you, Lord, sa buhay ni Daniel na naging hamon sa amin tonight. Hallelujah. Napakatindi ng kanyang naranasan, pero Lord, di siya bumitiw. Ang tindi ng pressure na kanyang kinakarap, pero hindi siya bumitiw, Panginoon. Ang tindi ng banta sa kanyang buhay, pero Lord, hindi siya bumitiw sa iyo, Lord. Bigyan mo kami, Panginoon, ng ganong pananampalataya, panindigan, Lord, tulad ni Daniel. Hallelujah. Hallelujah. Lord, gawin mo kaming tulad ni Daniel at huwag hayaang humantong, Panginoon, sa denial. Sa iba't ibang pamamaraan, iba't ibang ekspresyon, Lord, na nadi-deny kita at nadi-deny ka namin, Lord. Yung di ka namin paglaban. Pero kami, Panginoon, lagi mo pinaglalaban. Pag may karamdaman kami, pinaglalaban mo kami, pinapagaling mo kami. Pag may problema kami sa financial, Panginoon, pinaglalaban mo kami na hindi kami mapahiya. Tinutugan mo, Panginoon, sa tamang panahon. Pag nangihina kami, Panginoon, nandiyan ka para palakasin kami. Sa pamamagitan ng iyong Santo Espiritu. Sa panahon ng pagluha, Panginoon, nandiyan ka para pahiran yung aming mga luha.
Sa panahon ng kabigatan, Panginoon, binubuhat mo yung bigat namin, Panginoon. Sa panahon ng kawalan, Panginoon, kayo po nagiging Jehovah Jireh namin, Panginoon. Pero ang malungkot ni Lord, ang dali namin makalimot sa mga bagay napakaraming ginawa mo na. Pinagpatotoo namin, Panginoon. Pinagsigawan namin, Lord, salamat. Patawad, Lord, kung ang dali namin makalimot. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes, sige po sa ating pagpatuloy ng awiting ito. Bago tayo magwakas, ngayon po mag-close tayo sa pagkapasalamat sa Lord. I think naramdaman natin yung yakap ng Lord, naramdaman natin yung pagkapatawad niya, naramdaman natin yung pagbibigyan niya uli ng another chance for us, ng lakas, ng kapayapaan, ng galak. Kung tayo nagpapatuloy, siguro lalo nating nakita na, wow Lord, thank you kasi tama pala yung ginagawa ko. Lalo ko pa pong pagbubutihin, lalo ko pa pong patataasin yung level ng aking ginagawa. Sa mga nagkulang naman, sa mga nakalimot, pinatawad tayo ng Lord. Ngayon, sige po, magpasalamat tayo sa Panginoon kasi pinag-pray ka ng katabi mo. Pero ngayon, ikaw sarili mo, I think, gusto na Lord maramdaman yung pagkapasalamat mo naman sa Kanya. Come on. Hallelujah. Thank you.
sa habang buhay ay mananatili. Come on. Let's bring back the glory to God. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwi mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Lord. Tunay ngang mahal mo po kami. Ayaw mo kaming mawalay sa iyo. Ayaw mo malayo kami sa iyo, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, na tuluyang kami manghina. Ayaw mo, Panginoon, na tuluyang mawala sa amin ang pag-asa. Ayaw mo, Panginoon, na kami po ay mapahamak. Minsan, masakit man, tanggapin, katotohanan, nagkukulang kami, nagkakamali kami. Pero Lord, salamat sa gabing ito. Alam po namin ang lahat ng mga koreksyon, ang lahat ng mga direksyon, Panginoon, lahat, Panginoon, na ito ay sa ikabubuti namin at ito'y bahagi ng pagmamahal mo sa amin na ayaw mo kami, Panginoon, mawalay sa iyong kalooban. Kaya sa gabing ito, Panginoon, muli po, sa iyong aming buhay, ilagay mo kami patuloy sa iyong kalooban, ang maging aming isipin, pagpapasyahan, gagawin, sasabihin, Lord, nawa po ay ayon po sa iyong kalooban, hindi ayon sa aming kalooban. Ikaw patuloy ang mag-increase sa buhay namin at yung sarili namin, Panginoon, ang mag-decrease. Father God, salamat, Panginoon. Uuwi kami ng may gaan. Uuwi kami, Panginoon, naramdaman po muli namin ang yakap mo. Alam ko, Panginoon, iba-ibang klaseng yakap ang naramdaman po namin. Sa iba, Panginoon, yakap ng pagtanggap. Sa iba, yakap ng pagpatawad. Sa iba, Panginoon, yakap ng pagbibigay ng kapahayagan, Panginoon, na ipagpatuloy namin ang aming nasisimulan. Yakap ng pagkilala sa aming nagiging pagtugon na tama sa iyo, Panginoon. Ano mo ang klaseng yakap na ito? Salamat, Panginoon, sa yakap. Kaya po sa aming paglisan, Panginoon, sa lugar na ito,
At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, mabaon po namin, Panginoon, ang sarap na pakiramdam na ito. Panibagong lakas, panibagong apoy, panibagong excitement, panibagong pangarap sa iyong harapan, Panginoon. And Lord, muli, ingapin gawad na yung blessing. Now may the Lord bless you and keep you, make His face to shine upon you, and give you peace, more favors, more blessing, more assurance from the Lord, more wisdom, more direction, at ang pagkasin ng Banal na Espiritu sa atin, at pasukin natin ang mga open doors, blessing ng Lord na nakalaan sa atin. In Jesus' name, Amen and Amen. Magandang gabi po. To God be the glory. God bless you all.